Good morning. Welcome to this episode of Scribe Stand. Ako po si Carlos Acamos with Jonas Tarado, my resident guest from the Philippine Daily Inquirer, at kakatapos lang ng aming coverage ng Game 6 ng PBA 50th Season Philippine Cup Finals. Nandito kami sa MAAC sa tapat ng sa parking sa tapat ng Mall of Asia Arena. Dahil medyo tapos na pinalis na kami doon. Bias daw kami. May event pa daw sa bukas ng maaga. So anyway, dito tayo magti-3 questions, Brad. Okay. Dahil nag-champion na ang San Miguel against TNT. Tinapos na nila sa Game 6, 92-77. So first question natin after this blowout victory. Siyempre TNT, Brad. Tinry nilang naghabol behind Calvin Oftana, 28 points, but medyo wala siyang Brad, second option. So sino yung missing link para sa TNT dito sa Game 6 na to? I guess, two players siguro, based sa stats Jordan Hedding and Reynang Batak. Throughout the finals, sila yung mas consistent pa nga sila kay Oftana in terms of production, not just on the offensive side. In terms of scoring, but sa madami, rebound, defense, assist. But tonight, si Hedding may ninde. Parang minimension kayo sa TV. Tapos ng Batak talagang, it wasn't the rain ng Batak nung at least the first 4 games ng serye. So, ang laking bagay na off yung dalawa. And siguro nagkataon na si Oftana yung mainit, naubos yung the rest. So, may for TNT. Kailangan to win against San Miguel. Kailangan parang San Miguel din na everyone, almost everyone is contributing on both ends of the floor. Tonight, hindi nagawa ng TNT yun. And at the end of tonight's game, another runner-up finish against San Miguel. Kumbaga, you have to fight fire with fire. Kumbaga, kung gaano kalalim yung San Miguel, dapat malalim din yung panlaban mo. And actually, heading into this conference, pinaghandaan naman ng TNT, Brad, di ba? They retooled in the off-season with Gio Halalon and sino pa ba? Kevin Ferrer. Kevin Ferrer na Tyrosil. tinry nila na lumalim pa para no secret to match up better with San Miguel. And yun nga, they were ready. They had the lineup on paper, pero the past 2 games medyo hindi nagpakita yung kanilang lalim. And kung nabanggit mo ng Batak and si Jordan Hedding, sa akin, ulitin ko ng Game 5, BGR, Brad. Brandon Ganveles-Rosser had another, parang missing link pa rin siya. Only 3 points on 5 attempts in 32 minutes. So, kahit pa paano, medyo nag-focus siya, Brad. Medyo inayaan niya yung mga tawag. Pero hindi siya as complaining as in the last game. Again, sabi natin, if nakapokus lang sa laro si BGR, effective siya for any team, especially TNT. Actually, nabanggit nung nanonood ako ng replay kagabi sa TV. Nabanggit pala ni Dr. J yun na he's a good player as long as his head, nandun yung head niya sa game. So, I guess still hinanap pa rin niya yung kanyang right mix na paano balance yun. Anyway, he still has his whole future ahead of him naman. So, yun nga he should use this off-season to reassess himself and be a better and more mature player heading into Commissioner's Cup. And sigurado makikita pa natin yung better version ni BGR. Napoprove naman niya yun just needs to be consistent. Okay, so question number 2. Defense wins championships, Brad, and ang nagpakita sa San Miguel nito si Chris Ross. So, how important was Chris Ross' defense in this title-clinching Game 6? Si Chris Ross, siyempre, usually, pag may mga pinapost tayo sa social media, ang napapansin lately siguro yung madalas siyang mag-complain sa referee, madalas siyang umabogado sa referee. Tama ba yung word ko? But again, si Chris Ross has proven why he can be a lethal player on the defensive side.
even at 40 years old, kahit siguro not as a defensive menace as before, pero nandun pa rin yung depensa niya. Tonight, he proved that by limiting Optana to 0 in the fourth quarter. Alam natin si Optana nung second quarter, bumulusok at siya yung dahilan bakit naibaba ng TNT yung lamang, nabigyan ng opportunity ang TNT na pagandahin yung laro. They even led by 2 briefly before the end of the third. But yun nga, fourth quarter, talagang si Christos na yung tumao. He's always willing to defend even the best player, even the younger than him. At whether injured siya o hindi, whether bumagala siya because of his age or umaba yung kanyang laro because of his age, lumit ang minuto niya. When the situation calls for it, willing siyang to defend whoever is necessary to stop, particularly the best player, yung mainit, and he proved that tonight with Calvin Optana being held to 0 points in the fourth quarter. In terms of offense, bro, actually, nung first quarter, nakita ko yung sign na, SMB nito dahil nakashoot siya ng 3. Nakita mo parang may left wing 3-pointer siya. Pero, syempre, more in the second half, nag-focus siya sa kanyang depensa. And feeling ko, Brad, pag naka-defensive stop siya na maganda, mas namomotivate siya. Yun Feeling nga. ko, ini-embrace niya talaga yung yung pagiging 2-time defensive player of the year siya. He's a PBA press score. He's a 2-time PBA press score defensive player of the year. And a chance for a third nga, brother. Hindi lang medyo naungusan lang siya na nakalimutan ko sino yung award natin. Poy Eram. Si Poy Eram. Naalala ko kasi yun nung 2019. Dahil hindi nga siya nanalo nun. Finals pa yun against Magnolia. May stop siya. Nakita kami. Nandun din ako nun. Doon ako tayo yata. Sa Araneta, di ba? Inaano na tayo na, hindi na ako, siyempre English, hindi na ako binoboto na, hindi na ako binoto na 3 straight defensive player of the year, ganyan. Pero after the game, parang natawa na lang din siya. So, minsan talaga, pag very motivated si Chris Ross, he'll make sure na ipapakita niya yung laro niya. So yan, again, defense wins championships. Actually, Kyle, kung if ever na lumabas yan for most of the series, pwede siyang finals MVP, but Actually, pwede siyang makonsider yun kasi yung natin, Brad, yung sa pag-finals MVP voting natin, medyo kailangan stats-based pa rin talaga, no? Pero kung meron tayong mga ang tawag niyan, yung vote na, nakalimutan ko yung term pero basta vote na hindi stats-based. Medyo pwede mong ibabasihan mo sa laro sa impact. Medyo impact na hindi stats-based. Pwede mong banggitin Chris Ross dahil yun nga, yung impact niya sa depensa mas nakakahawa and mas naapektuhan yung opensa rin ng San Miguel. And segue tayo sa question number 3 related to finals MVP voting. Paano natin, Brad, na napagdesisyonan na iboto si Junmar Fajardo as the first 5-time winner of the finals MVP, now named after the great Ramon Fernandez? Kasi mabait siya kasi yung sabi ng mga mga lagi nagko-comment. Anyway, sa first 5 games kasi ng serye, ang hirap walang angat na angat Walang angat na angat na Toriano nandyan. Despite minsan struggle siya. Mo, nandun. Si Rodney nung game 5, nagpakita na, pwede siya. Slowly but surely. Pwede siyang makonsider. CJ, siyempre, iisipin mo yung game 2 niya, kahit on and off din siya sa serye. Pwede rin Marcio, kahit on and off din. May mga timely siya. Ako lang. To the point, kung si Chris Rosales nga, nagbiglang another, pwede ko rin siyang consider. So, parang ganun kalalim yung San Miguel. At ganun din kahirap yung selection natin. To the point na siguro in unison ang tingin natin sinong papakita dito sa Game 6.
sa kanya. And si Junmar, kung doon sa 29-23, 2020 yun Paano mo iano yun? Almost 30-20, Brad. 1 point away from a Nung 30-20. first quarter siya, yung talagang nag-lead nung isa sa mga spark, nag-lead dun sa 26-5 start na San Miguel. And even when TNT battle back, na mamang konti, before San Miguel restored order in the port, si Junmar talagang go hard na siya nung fourth quarter Talagang yung mga rebounds niya talagang the way he got yung rebounds, hindi yung talagang may purpose yung kanyang pagbuhay And then yung kanyang way to score yun din, may purpose din na talagang gusto niyang manalo. So, we think na si Junmar talaga deserve niya to. Kung kunwari yung laro niya kanina hindi ganun karamdam, baka sa iba natin ibigay yun. But talagang ramdam na ramdam yung laro ni Junmar. Well deserved and fittingly siya pa ang first recipient ng Ramon Fernandez Trophy. Nandun pa si El Presidente. Again, we thank you kay Don Ramon. Talagang very honored siya at pumunta siya dito para ibigay yung award. Yun nga, nabanggit ko sa recording mo, nakaka-starstruck pa rin si Don Ramon. Lalo na pag sa PBA game siya pupunta dahil dito talaga siya nakilala So, anyway, in terms of other players, Brad, kung di si Junmar, ang napupusuan ko sanang iboto either Rodney Brondial or si Marshall Lassiter. Yung mga pinag-iisipan ko heading into this Game 6. Pero nga, nung sinimulan ni Junmar na ganun, tapos flirting with a 30-20 ba? Tapos, kumbaga ang nakita ko sa kanya, bukod kay Chris Ross, si Junmar yung nag-typify na gusto ko na tapusin dito sa Game 6. Ayaw ko na mag-Game 7. And pag nakita mo yun yung intangible na nakita mo, aside from his numbers, mahirap i-deny kay Junmar na siya yung finals MVP natin. Tsaka yung mabalik tayo kay Rodney. Ganda yung laro niya tonight 50, double-double. Pero yun nga, siguro yung numbers siya medyo came in late na rin. Games 5 and 6 lang. Let's say sabihin natin, like game 5 yung sitwasyon na talagang, si Rodney yung baka sa kanya natin ibigay turns out talagang Junmar talaga yung ika ko nga sa sinulat ko, he saved his best for last dito sa finals. I think si Mo, ito yung niya. I think nung last finals medyo yun tayo Si Mo din ba yung one of the... I mean, parang we were impressed din tayo sa performance. Ito mas consistent siya dito sa finals na to talagang ang laking bagay yun na may second efficient player ng San Miguel sa paint. Third pa nga, Rodney. But napusuan ko din si Mo for a few games. First few games, Brad. Kahit yung game 5, maganda laro niya. But yun nga, marami tayong choices na talagang pinahirapan talaga tayo. And habang maingay yung motor, wala na. Yun nga, sabi ko, kung sino yung yung talagang mabigat yung laro, doon talaga makakakuha ng finals MVP. Dahil dyan, tapusin natin to, magpapahinga na kami ni Jonas dahil medyo late na rin. Ano oras na? 1:30. 1:30 na. Hindi Uwi na kami. Uwi na. On behalf of Jonas, I'm Carlos Sacamos. Congrats sa San Miguel and syempre bounce back na lang sa TNT and the rest of the teams. Sigurado exciting tong Commissioner's Cup. Brad, last say mo. Thank you sa mga nanonood, susumikap na manood dito sa natin. Thank you. Laking tulong yun sa page, sa channel ni Carlo. At sana makabuluhan yung pinag-uusapan namin. Kahit parang nagkukwentuhan lang kami dito, sana makabuluhan para sa inyo. Sa mga tingin na hindi, wala tayong magagawa. Marami namang
Pwede panoorin din sa YouTube eh. But again, salamat sa lahat ng nanonood. Subscribe kayo kay Jonas Terrado. So, yun, on behalf of him, again, Carlos Acamos po at maraming salamat po for tuning in another conference. So, see you sa Commissioner's Cup. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. Good morning. Morning.